Jesus for all these things because we seek first His kingdom and His righteousness. So it's a good Sunday morning indeed. Amen? Amen. So thank you, Jesus, for all the blessings you've given us. Just being here today is already a blessing. Amen? Because God's presence is the greatest blessing we can ever have. Amen. Praise the Lord. So you may take your seats. Thank you, Jesus. So speaking of blessing, ako pasalamat ko ay Jesus anay sa iyang blessing sa amon kabuhi ni Sister Paula. Sa akon man personal, taga ako na istoryana mo ni Sister Paula, nagasaka na mga Krisyo mula sa Bulaklon. But for 6 years nga sige kami patughong mula sa gas. Wala gid ko mula kabalo kung pilang presyo sa gas. Basta every time magpagasolinahan ko, kabayad lang. Wala man gang kaubsan so far. For 6 years na si Johnson. So mga nakabalo. So thank you, Jesus, sa provision, no? Biskan gamay lang na siya, pero wala siya. Full tank na siya, pero so nagapunga-punga, ginapa-second clip ko ginagawa, manol. Pero sa subong first clip lang, kaya masin lang hindi siya kaginhawak lang. So thank you, Jesus. Kay ang Diyos wala gid ka pangutang, no? Wala gid ka kulang sa aton. He always provides sa mga kinahanglan naton. Kung hindi ka kinahanglan, then maybe hindi ka para sa aton, kung kamo na nga wala ginatag sa aton. So thank you, Jesus. So subong, I want to talk about blessings. So sino di gusto ma-bless? Ang pumapagyan ni Brother Mark? Ito sa asking ko dapat. Sino di gusto ma-bless? Hindi ka gusto ma-bless, mga kabataan. So, kita tanan gusto ta blessings. That's why mga kakanto kita sa church, no? Pero anong kasunod sa inyo pinsan magambal kita? Blessing. Kwarta. Manggad. Mansyon nga balay. Palasyo. Or kabuhi nga komportable. So ang hindi nga mga butang, no, kwarta, they can also be blessings from God. In fact, siling sa Bible, every good gift and every perfect gift is from above. So every good gift, hindi matanan nga gift good, hindi man tanang gift perfect. So may mga bad gift. And the blessing of the Lord, it maketh rich, and He addeth no sorrow with it. No sorrow. So kung may kalisod, kung may kasubo, then maybe it's not a blessing of the Lord. Maybe it's a blessing from someone else. So thank you, Jesus, sa iyong mga blessing. Ang kalipay nila ni Brother Mark and ni Sister Lauren mapatsagan tagid. And makita tagid, no, nga sila na tindog man sa ilang sarangan, sa ilang pagtuo, and God has blessed them. So ang ilang blessing, mga batagigya, halin sa Diyos. Amen? Okay, sa ang tao, kalimited sa aton nga pag-insindi sa ginatawag nga blessing. So normally, ginatakos ta ang blessing sa kung ano ang may-ara kita. Kung may-ara ka niya yung iba na wala sa aton, pinsaron ta nga hindi kita yan blessed or mas blessed sila sa aton. Wala kami niya amuni. Gusto ko man amuni tani para sa iba. So feeling ta wala kita yung blessed.
Well, God blesses those who choose what is right. Ang Diyos nag-bless sa mga tao nga nagapili sa husto. Nagaubra sa husto nga desisyon. So hindi niya pamayo-mayo sa mata ng tao, hindi niya panaminamig sa mata ng tao, pahusto-husto ini sa mata ng Diyos. So sa Genesis 13, gusto ko open yun ang inyong Bible. Sa Genesis 13, mayroon na dira duwa ka tao nga kinahanglan nila maghimo sa desisyon. They had to make a choice. Ang isa nagpili base sa nanamian sa iya mata. Sa kung ano sa pamatsyag niya ang nami para sa iya. Sa kung ano pamatsyag niya mayo para sa iya. Ang isa naman nagbase sa iya pagtuo sa Diyos. Sa pagsalig niya nga mas maayo ang plano sa Diyos para sa iya. So this morning, let us open our Bibles to Genesis 13, verses 1 to 13. So tunan nato ang kabuhi ni Abraham kag sang hinaplos niya nga si Lot. So Genesis 13, verse 1, let's all stand and let's read the Word of God. Verse 1, and Abram went up out of Egypt, he and his wife and all that he had, and Lot with him into the south. And Abram was very rich in cattle, in silver, and in gold. And he went on his journeys from the south even to Bethel, unto the place where his tent had been at the beginning, between Bethel and Hai, unto the place of the altar which he had made there at the first, and there Abram called on the name of the Lord. And Lot also, which went with Abram, had flocks and herds and tents, and the land was not able to bear them, that they might dwell together, for their substance was great, so that they could not dwell together. And there was a strife between the herdmen of Abram's cattle and the herdmen of Lot's cattle, and the Canaanite and the Perizzite dwelled then in the land. And Abram said unto Lot, let there be no strife, I pray thee, between me and thee, and between my herdmen and thy herdmen, for we be brethren. Is not the whole land before thee? Separate thyself, I pray thee, from me. If thou wilt take the left hand, then I will go to the right. Or if thou depart to the right hand, then I will go to the left. And Lot lifted up his eyes and beheld all the plain of Jordan, that it was well watered everywhere before the land destroys Sodom and Gomorrah, even as the garden of the Lord, like the land of Egypt, as thou comest unto Zoar. Then Lot chose him all the plain of Jordan, and Lot journeyed east, and they separated themselves, the one from the other. Abram dwelled in the land of Canaan, and Lot dwelled in the cities of the plain, and pitched his tent towards Sodom. But the men of Sodom were wicked and sinners before the Lord exceedingly. So let's pray for a while. Lord Jesus, we thank you, Lord, for this day. We thank you, Lord, for your word na padayon nga nag-guide sa amon kung naghatag kusog sa kada adlaw. Lord Jesus, be with us today and bless everyone nga ari diri, Lord. And kabay pa Jesus nga ikaw maghatag sa amon sa wisdom nga magsunod kag maging faithful sa imo. And Lord, may you continue to provide for our needs, hindi lang sa mga material needs, but also our spiritual needs, Lord. We give you all the glory, this we pray, in Jesus' name, amen. So thank you, Jesus. Please take your seats. So ang ating na message subong is, blessings follow faithfulness.
blessings follow faithfulness. Subot silingon, maging faithful kita anay kag masunod ang blessings. Not the other way around. Hindi kita anay maghulat sa blessing Lord, i-bless kami anay kag maging faithful kami sa imo. So hindi na yaamo ang formula sa Diyos. Ano kanya ambal sa Matthew 6:33? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So unahon gid ang Diyos kang iya nga pagkamatarong, and all these things will follow. Wala siya nagamba na seek ye first all these things, and the kingdom of God and His righteousness shall be added unto you. So hindi na iaamo, no? Tandaan natin, blessings follow faithfulness. Ang blessings maabot kung faithful kita. And I want to emphasize, this is not prosperity gospel. Kabalo mo sa prosperity gospel na ginatawag? The prosperity gospel is the belief that God rewards faith with material wealth, health, and success. So ang focus sa prosperity gospel is material blessings and worldly success. So ang formula sa Diyos sa Matthew 6:33, ang focus ini isang aton nga pagtuo, ang aton nga pagsunod sa iya kag pagsalig sa timing sa Diyos kag sa iya nga provision. Iya na iya pagbuot kung saan o kita tagaan sa aton nga reward. So in other words, dapat unahon naton ang mga spiritual priorities. Kaya mo ini ang mas importante. So, wala kita din nagsimba, nagalagad sa Diyos kay gusto naton manggaranon. No, kay kung gusto mo manggaranon, kadto ka to sa nagpamangkot la, open-minded ka. Dito ka kadto attend ka dito mga seminar. No? Pero kita nakadto kita dire hindi para makakuha sa material blessings. Hindi para magmanggaranon. No, nagasimba kita dire kang nag-aalaga sa Diyos kay gusto natong magpalangit. Amen? Pero si Jesus nagambal nga kung unahon ang Diyos kag ang iya ning harian, all these things shall be added unto you. May prize, may reward dili kung pinauna ka ang Diyos. All these things. Hindi niya automatic nga pamanggarunon kita dayon sa Diyos. No, hindi niya abot silingon nga kwarta dayon ang all these things. So ang meaning sa all these things nga providean kita sa Diyos ang kinahanglan naton kada adlaw. Amen? So may magpamangkot, Pastor Jody, kasi baman ko nga wala ako gyapon sa ginaprovidean sa Diyos man. No? Dugay naman ko simbangan daw kapura. Well, thank you for that wonderful question. And my answer goes this way. Ambot. Ambot sa imo. Ikaw lang inaabalo nga wala mo pa nakuha ang blessing. No? Nga ambot sa imo kay ikaw lang na nakabalo. No? Ace, no? So nga atuod nga wala pa gina-bless ang Diyos, no? Nga ang iban gina-bless, nga ang iban feeling lang nila, no? Feeling nila wala sila gina-bless. Pero kung isa gina-bless na sila. Pero kung isa lain ang ilagay na pangita, wala nila na acknowledge ang blessings. Sa muna umpisa na daw pa,
do pa sa not sa aton nga praising out. Kita tanan ang bagawin na ang pinakadako nga blessing aton isang presensya sa Diyos. Kag ang fact nga ri kita diri, no? It's already a great blessing. So kinahanglan ta i-check ang aton nga heart because God looks at the heart. Kag ginalantaw niya kung sincere bala kita or kaupod-upod lang kita. Kung ginapangabuhi ka bilang iya nga righteousness or self-righteousness. So kung sincere kita sa pagpalapit natin sa Diyos kag sa pag-obey sa iya, ang Diyos ma-provide gina sa aton kinahanglan. Pero ihatag nga ina sa iya perfect timing. Hindi sa kung saan o ta gusto. Kag tandaan ta, ang iya provision, it's not always material blessings. Ang Diyos nagahatag sa aton sa blessing sa lain-lain nga itsura, no? Kusog, guidance, peace of mind, makatulog ka sa matawhay, good health, wisdom, and spiritual growth. So hindi lang niya limited sa manggad ang blessings ng Diyos. Amen? Nakadto kita sa story ni Abraham sa hindi pa Abraham ang iyang pangalan. So nagsugod ng iyang story sa Genesis 12. Kung diin, ginsugo siya sa Diyos na magwa siya sa iya lugar, kagbayaan niya ang iya pamilya, kag magkadto siya sa lugar nga ihambal sa Diyos sa iya. Kag ginpromisahan siya sa Diyos nga himuon niya si Abraham nga isa kadako nga nasyon. Kag paagi sa iya i-bless ng Diyos ang bilog nga kalibutan. So ano ginawa ni Abraham? Nagsunod siya sa sugo sa Diyos. Bisan wala siya kabalo kung diin exactly siya pakadto. Bisan wala siya kabalo kung ano nga kabuhi, ano nga klase sa kabuhi ang nagahulat sa iya. Kung magsunod siya sa Diyos. So muna ang kinatawag nga pagtuo. Wala ka kabalo kung ano matabo sa imo kung mag-alagad ka sa Diyos. Basta maalagad ka lang sa Diyos. Kaya muna ang sugod sa Diyos. Ano ang ba sa Diyos sa Genesis 12 verse 1? Get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house unto a land that I will show thee. Wala gayon ginhambal sa Diyos sa iya kung diin siya makadto. Ginreveal lang sa Diyos ginreveal lang sa iya sa Diyos ang lugar. Later on, sang nag-obey na siya, sa nagwa na siya sa ilang lugar. Kaya hindi nga lugar, amo ang land of Canaan. Galing sa pag-abot niya sa lugar, ano na niya dito? Famine. Tigulutong sa Canaan. So kinahanglan ni Abraham magkadto sa Egypt para makasurvive. Sila sa iyang asawa na si Sarai. Sarai ang name niya sa sugod. Kagupod sa iyang hinablos nga si Lot. Kagangtanan nila nga mga katawhan. So, piyara nato na nagabot sila sa promised land, sa Canaan, sa lugar na ginhambal sa Diyos sa ila, no? Kung diin sila i-bless sa sobra-sobra, may muon siya kung nadako nga nasyon. Pero pag abot niya dito, tigulutong, wala pagkaon. Kaya kinahanglan niya mangita pa kalanon. Natong dumatang story, tas ng last week kay David, saan nag-abot sila sa Ziklag, kung diin safe na sila kay Saul, hindi na sila magpalagyo pa. Wala man to sila pagkaon nga libre na. Kinahanglan niya po nila magkiyo
para may kalanon. So amo man na sa aton gin-provide na kita sa Dios sa lugar, maayo nga lugar kung diin kita makasimba. No? Pero hindi po silingon nga may simbahan na kita o nagasimba na kita okay ng tanan. I-provide na sa atin ng tanan sa Diyos. Maatubang kita gyapon sa mga personal naton nga mga challenges sa kabuhi. May mga problema kita gyapon nga alatubangon. Amen? Diin lang masunod ang blessings ng Diyos sa aton nga faithfulness kag obedience. So si Abraham nagkadto anay sa Egypt para mangita siya sa kinawala. Galing pagkadto nila sa Egypt, ginpakilala ni Abraham si Sarai nga utod niya. Kay man si Sarai, tamaan ka, guwapa. So sobra pa siya kay Liza Sobrano. Sino pa? Sobra pa siya kay Bini. So tamaan na guwapa kay Sarai. Kaya pakilala niya nga utod niya lang si Sarai. Kaya ginkulbaan si Abraham nga kung mabalaan ni Pharaoh nga asaway sila base patsyon sa kuno ni Pharaoh kag para makuha nila si Sarai. So ginambal niya nga utod niya lang, magutod lang sila. Kag dito ginmayuhan siya ni Pharaoh. Siyempre, manong kasang gwapa nga babae. No? Gusto nila pati ikaw pangalayagan kanila para ihatag mong imutod. Para sa Genesis 12 verse 16. And he entreated Abram well for her sake. And he had sheep and oxen and he asses and men servants and maid servants and she asses and camels. Galing sandal una ni Pharaoh si Sarai sa ilabalay, dito na nag-intra ang Diyos sa verse 17. And the Lord plagued Pharaoh and his house with great plagues because of Sarai, Abram's wife. So ang Diyos na mismo ang nagpabalo kay Pharaoh nga si Sarai asawa ni Abram. So natingala karon si Pharaoh na siling mo mag-utod ka mo. Natawa ang ginubra sa Diyos amon, ipadalaan kami sa mga balatian. Gin-plague sila sa Diyos. Kay kwaon niya tani si Sarai bilang asawa. So ginpalayas karon ni Pharaoh si Abram kag si Sarai kag ginpalakat niya sila dala ang tanan nila nga mga possessions. Kag nagbalik sila sa Kinaan nga abunansya. Kag dito na sa mutumatay nagdako ang manggad ni Abram. Damo-damo na iyang kasapatan, ang iyang mga servants, kag silver and gold. So sila, ngayon nablos na Abram, nga nagupod man sa iya, gin-bless man. Diba, ang blessing sa Diyos ga-extend sa mga tao nga sa palibot naton. So sila, gin-bless man siya, kaysa napatay ang tatay nila, nga si Haran, na utod ni Abram, si Abram na nagtindog bilang iyang tatay. So parehas karon nga nag-ayuhan ang pangabuhi ni Abram kag nila. Nga naglabot na sa point nga hindi nakaigo ang blessing sa Diyos sa ilang lugar. Ang ilang mga kasapatan kag mga pagkabutang hindi nakaigo. Kag naglabot sa point nga nag-ilinaway na ang ilang mga tao kay gagawin na sila sa lugar kung diin nila ibutang ilang mga kasapatan. No? Kung diin nila pakanon paharabon sa hilamon.
So ano ginubra ni Abraham? Nagpaumod si Abraham. Wala na siya nag-argue kay Lot. Nga wala siya nga hinablos na lang ka, ako tiyo mo ko. No? Ako dapat masunod. Ako ni lugar. Ano ang ba niya? Para wala kita conflict nga duwa, para hindi na kita magilinaway, mas-separate kita nga duwa. Maglayuanay kita. Hindi kita magtinir sa isa ka lugar. Kaya ginutok na kita diri. Kag si Lot pa ang impaunan niya, pili sa lugar na gusto niya. Wala siya nagambal, okay, Lot, dito ka lang sa laway na lugar ha, kay hinablos na lang ka. Dapat ako ang nami na lugar. Ako ang magpili una. So ano ang bal niya? Sige, ikaw una pili. Kung ano ang matsyag nami para sa ikuha. Kaya anong ipili nila? Siyempre, ang pinakanami. No? Kung Pinoy duguro, uya ka pa nung. Pero gusto mo man ang nami. So, ipili niya ang nami na taon, ang plastado na daan. Para sa Genesis 13, verse 10 to 11. And Lot lifted up his eyes and beheld all the plain of Jordan, that it was well watered everywhere before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, even as the garden of the Lord, like the land of Egypt, as thou comest unto Zoar. Then Lot chose him all the plain of Jordan, and Lot journeyed east, and they separated themselves the one from the other. So dito sila sa Jordan Valley, kung diin may maayo nga duta, kag damo tubig. Kumbaga, greener pasture para sa iyang mga kasapatan. Very attractive economically. No? In other words, kanami isang potential sa lugar nga magdako pagid ang manggad nila, nga mag-prosper pagid siya, or mag-duple or mag-triple pagid ang iyang income. So sa ato nga kabuhi, kaabot man kita sa time nga kinahanglan ta magpili parehas kay Lot. Na may mga lugar na nag-offer sa ato nga more opportunities or better income parehas sa Jordan Valley or kadutaan sa Jordan. Pero pamangkuton ta natin kawalingon, what about my spiritual life? Ang hindi ba lang lugar makapatubo sa akon spiritually, makapalapit sa akon sa Diyos, or makapalayo? Makapabakod bala ini sa akong pagtuo, or makapaluya, or makapabugnaw sa relasyon ko sa Diyos. So, mula siling sa Bible, forsake not the assembling of yourselves together, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. So kinahanglan ka kung magtipon, kag pabakuro nato na isa kag isa. Amo na nga gakadto kita sa church kada Sunday and Wednesday. Kay kinahanglan tang isa kag isa. Hindi ka kaya, no man is an island. So kung kaya mo, then good for you. You must be Superman. So kung makaya mo nga layo sa simbahan, pero makasurvive ka man lang spiritually sa kung ano makaagi, then good job. Or makakita ka sa iba na simbahan para makapadayon ka lang alagad sa Diyos, nga hindi ka ma-disconnect totally sa Diyos, then good for you. Ang iba na tinuhagid nga bisan sa Facebook na lang or sa Messenger maka-keep in touch sa aton. Gapabatyagid nga we are still one, na connected kita gyapon sa isa kag isa. Kita na sang Diyos ang aton nga effort, ang aton nga heart, no? Unfortunately, hindi tanan nga nagapalayo sa
church kaya mag-survive. Hindi tanan kaya mag-isahanon kag wala na simba-simba. No, hindi ka ginaya ka-survive. Ga-struggle gani iban nga kakadto sa church. Ano ba ginayahan ang wala, no? Ang layo. So ang iban nga kapalayo, gakadalman na gid. No? Gakadalman na lang gid, kagakadula na lang gid eventually ang ilang agana sa pagsimba. Bisan sa live na lang gid, wala pa gana. Layo ka na sa church, wala ka pagpamati word of God, bisan sa Facebook na lang, kag mareklamo kang baw ka budlay sa pangabuhi. No? Paano ka na i-bless ang Diyos? Kaya ang instructions ng Diyos kung paano mga buhi, ara sa word of God. Gusto magpalangit pero wala kasimba. Pwede na. Then ang mas layo, langit o church. Sa church pa lang, wala ka nagapadto. Paano ka nakalabot sa langit? Kaya ang instruction, paano magkadto sa langit, ginatudlo sa church. Amen? Yes. Amen. Sino ang gusto magpalangit? Sino ang gusto mauna? Mula kong isa pamingawan. Pero seryoso, sa kalaway, sa kakalatabo, sa kalibutan, subong, no? Kagrabe ang away between good and evil. Nga, ang hindi amo na ang mas acceptable. Do gusto mo na lang balo si Jesus, Lord? Classic na bi Lord? Rapture na bi Lord? Kaya daw ginamo na sila. Duga puso na ang pwersa, no? Na hindi amo. So it's either maghugot na kita sa atong pagtuo sa Diyos or mapadala kita sa kalibutan. Kung mag-abot si Jesus, magtanya bala kita nga faithful or unfaithful. Karon sa gin-bless ang Diyos sa Abraham, nadalahig man sa blessing sila, no? Na-bless man siya. Galing sa nag-separate na sila, ginpili nila ang mas nami nga lugar. Kag dito, siya nag-start lapit sa Sodom. Sa Genesis 13 verse 12, Abraham dwelled in the land of Canaan, and Lot dwelled in the cities of the plain, and pitched his tent toward Sodom. But the men of Sodom were wicked and sinners before the Lord exceedingly. So ano klase sa mga tao ang ara sa Sodom? Mga malakot, mga immoral, kagrabe ka mga makasasala, exceedingly. Sobra-sobra ka makasasala. So dito na-reveal ang heart nila nga dito ka maistar, no? Sa lapit sa Sodom na isa ka malaking nga lugar. So muna sa aton nga mga desisyon sa kabuhi, no? Ang aton mga choices naga-reveal kung ano ang unod sa aton nga heart. Nga obrahon mo ang isa ka butang, ano gid ang imong rason para tuod ay han sa kamayuhan, or is it because of pride nga para may ipabugal ka nga ari ko ga star sa Jordan Valley, sa plain of Jordan, greener pasture, sikat ko diri nami lang taon sa akong nga lugar. Kaya dito pag siya nag-istar lapit sa Sodom, nagpalapit pagit siya sa tentasyon kahit sa mga evil na mga tao.
Wala kita yung kapalapit sa tentasyon. Kaghambalaw nga, ay kay na, nubi ng tentar ko, Lord. Sino nagpalapit, how? No? Kaya kung kita mismo kapalapit kita sa tentasyon, kita mismo kapalapit sa sala, di hapos lang na matintag. Hapos lang kita mahulog sa sala. Ano ang basa sa Bible? Resist the devil and he will flee from you. James 4:7. So anong natabo kay Lot sang nag-star siya sa lapit sa Sodom? Amat-amat na impluwensyahan siya sa kalainan. Siya kagang iya pamilya na lalaki sa kalainan kag ginsilutan sila sa Diyos. Kag eventually, dito naging siya nag-star sa sulod sa Sodom. So unang in-pitch niya lang ang yaten towards Sodom. Dito lang siya lapit ko na abis sa lapit sa Sodom. Kag isa ka lababukaw niya, ato na sa sulod sa Sodom. Wow! Nga, ato ka na tuya. So dito na siya nag-star sa sulod sa Sodom, which later on ginsilutan sa Diyos tungod sa ila kalainan. Just because he chose wrongly. Muna halong kita sa aton ng mga choices sa mga tao nga ginaugdan naton sa lugar nga ginakatuan naton. Amen? Si Abraham, on the other hand, nag-decide na magpabiling sa Canaan. Kaya nagpadayon lang sa tuo sa Diyos nga bisan nagkadto kay Lot ang mayo-mayo nga parte sa duta, nagsalig lang si Abraham na ang Diyos able mag-bless sa iya. So ano yan ang tabo kay Abraham sa Genesis 13 verse 14? And the Lord said unto Abraham, after that Lot was separated from him, lift up now thine eyes and look from the place where thou art, northward and southward and eastward and westward. For all the land which thou seest, to thee will I give it, and to thy seed forever. And I will make thy seed as the dust of the earth, so that if a man can number the dust of the earth, then shall thy seed also be numbered. Arise, walk through the land in the length of it, and in the breadth of it, for I will give it unto thee. Sambat sa Diyos kay Abraham, tulo ka sa tanan nga direksyon. Kag ang tanan nga makita sa imo nga mata, ihatag ko na sa imo. Kung sa imo wala limit. Kag sa imo mga descendants or kaliwat. Kag kung ano kadamo sang yapok sa kalibutan, amo man kadamo ang magiging descendants ni Abraham sa kadamuon. So muni ang gipromisa sa Diyos kay Abraham, which later on na-fulfill gid, natabo gid. So hindi man in sigida nga nagdamo-damo dahil si Abraham sa ginambato sa Diyos sa iya, no? Nga nagdamo-damo din ang descendants ni Abraham, pero natabo gid. Ayawan pa siya ganihulat kay Isaac. No? Ang balik patamuon ko sa Diyos, pero 25 years na wala ko na. Nagabot si Isaac after 25 years. Kaya nahatag ng promisa, una-unang binhi nila or ilang offspring. Gintistingan pag ilang iyong pagtuo. No? So muna ang reward sa aton faithfulness and obedience, hindi niya agad-agad. No? Pero piyugid, sigurado gid, 100% itagak sa bato. Basta hambal sa Diyos, matabo gid. Amen? So bisan sa subong daw kaburon sa aton nga future, no? Bisan subong daw hindi ta makita
ang kamot sang Diyos sa atong kabuhi kung paano niya kita i-bless o ka blurred sa atong kinabukasan. Pero kung mapadayon kita nga maging faithful sa Diyos, bisan budlay man ang atong sitwasyon, ang Diyos nagapasaligid sa aton that He always fulfills His word in His perfect timing. Sa bago po sa church, no? Grabe man to ang mga miserables ang kabuhi. Sa una, kung i-look back ko lang ang pag-start ko sa church. Mga ko nga, I started from zero. No, I was a nobody. Pero kaya una ako si Jesus, gin-prioritize ko si Jesus, ang matamat kong nakita ang kamot sa Diyos sa akong kabuhi. Dumduman ko sa una sa OJT pa lang ko sa downtown sa may Lopez ng Sebastian. Mga less than 1 year pa lang ko sa church. Hindi ko gusto malate. Bisan sa prayer meeting. Bisan sa kanta na balang sugod, mag-strum ang gitara. Galuluyan ng pangatsyap ko kung maulihi ko nga arak ko sa gwa sa bangga bla ng mga batian ko na gakanta ni sila. Galuluyan ako na. Kasi buwan ko na taga. Kaghalit pa na ang amon nga OJT matapos 6 o'clock. Then prayer meeting 6:30. Yung kisa ka overtime pa bla. Pagka 6 o'clock, manira na ko na dahil sa mga bag ko. Tapos naaga na ko na dahil. Mangita ko na jeep. Laganon ko na sa Lopez San Sebastian pagkatko sa paradahan sa Fortune Town. Kasi bag ko na wala daw pan. Doon si Flash. Amo na ang mga first love ko sa una. Balik-balik yung first love natin. Mga ginaubra natin sa Diyos nga daw ka cheesy, daw ka corny, pero it's worth it. It's all worth it. So hasta subo, now I'm still a nobody, pero ang kabuhi na kung subong may purpose, may meaning, kag may direction, kung di kita pakanto. Kung paano ko ginkuha sa Diyos sa malaway na sitwasyon, sa miserableng kabuhi, hindi ko na maisa-isa. No, it's a long journey. Long and winding journey. Si pila nakasbo, isa-isa akong kapana. And I know ang iban sa inyo, ang umana, no, naging faithful sa Diyos, kag maka-attest din kamo kung paano ang Diyos mag-bless sa tao na faithful. Kaya Diyos wala din nakapautal. Amen? James 1:12, Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him. He shall receive the crown of life. So may reward, may premyo kita, kinagawala, kung i-endure nato ang inyong buhay. Hebrews 11:6, but without faith it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. He is a rewarder of our faith. Subukan lang ang Diyos na katawag sa aton na magsalig kita sa guidance ng Diyos sa tanan natong nga desisyon. Pagpadayon kita maging faithful, kaya ang Diyos nag-reward sa mga tao na faithful. Amen? So tandaan natin, blessings follow faithfulness. Blessings follow faithfulness. So thank you, Jesus, for the Word of God. May God bless everyone. Thank you, Lord.